ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makabundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ano man yung sunod? Ephesians 2:15-17. Ephesians 5. Ephesians 5:15-17. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mangmang, kundi gaya ng marurunong, na sinasamantala ang panahon. Samantalang ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ang kalooban ng Panginoon. Tama ba? Tama. Okay. Si Mami. Yan din? Oo. Mahaba. Tsaka yun. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa. Ang makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Sapagkat Ephesians 5 verse 15-17. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na sinasamantala ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal kundi unawain ang kalooban ng Panginoon. Kundi unawain ninyo ang kalooban ng Panginoon. Thank you. Sige, si Tita Susan po. Yung dalawa lang din po, Tita. Sige po. Titus 11:12-13 po. Tsaka sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin matapos itakwil ang kasamaan at makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay na may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang. Matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Na nagtuturo sa atin habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Ephesians 5:15-17. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong,
na sinasamantala ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama, kaya't huwag maging mga hangal, kundi unawain ang kalooban ng Panginoon. Okay, thank you po. Jamie? Titus 2:11-13. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na pagkatapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinoan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ephesians 5:15-17. Kaya't maging maingat kayo sa paglakad. Hindi gaya ng mga manunuya. Kaya lagi mag-ingat kayo sa inyong paglakad. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng mga mangangaral. Marurunong. Hindi gaya ng mga marurunong. Nasinasa. Sinasamantala ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Okay. Sige po. So, anong oras na? 4:40 na po, no? So, bukas naman magsisimula tayo kala Sitobong, Kalagab, no? So, si Daddy dapat memorize na rin. Sige. So, magandang hapon po pati sa mga nasa online. So, purihin po ang Panginoon sa pagkakataon na ipinagkaloob niya upang tayo po ay magtipon-tipon at lumapit sa Kanya, no, sa Kanyang salita. So, tunay nga na napaka dakila po ng Panginoon sa biyaya na ito. So, lagi niyo pong tandaan, lahat po talaga na biyaya. Kaya nga po napakaganda ng John 1:16. At sa pamagitan ng Kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. So, napakaganda po na alalahanin yun lagi na sa lahat po talaga ng nangyayari, kung ikaw man po ay nagagalak, nasisiyahan, ano pa ba? Yung punong-puno po ng kasabikan sa salita ng Panginoon, sundin ang Panginoon, itakwil ang lahat ng kasamaan, iwan ang mga bagay na mali, mag-memorize ng Bible verses, magbasa ng salita hanggang 2:00 ng umaga,
Lahat ng iyon ay biyaya po ng Panginoon. So napakaganda po. And I would like to encourage you, basahin niyo po yung Psalm 119. Sana makatulong siya sa inyo na makilala ang Panginoon at ibigin ang kanyang salita, ang kanyang kautusan, ang kanyang panukala, ang kanyang patutuo, no? That will really help, no? Ang Psalm 119 po ang pinaka mahabang awit. Meron pong 176 verses po 'yon. So, isang oras ko ata yun binasa. So, napakaganda. Psalm 119. So, please read, no? And, so, ayun po. Maraming salamat sa Panginoon. So, ngayon, sana yung mga minimemorize po natin ng mga Bible verses ay hindi lamang po siya dito, no? Lagi po nating tandaan, gaya ng sabi ni David, ilalagay ko ang iyong kautusan sa aking puso. Dagdag ko na lang sa kanyang kaisipan, no? Upang hindi siya magkasala. So, yung mga Bible verses po natin pong memorize ay makakatulong sa atin para paalalahanan lagi ang ating mga sarili sa bawat bagay, sa bawat mga desisyon, no? Sa bawat panahon na atin pong pinagdaraanan. Kaya nga, di ba, napakaganda ng Ephesians 5:15 to 17. Again, to remind you, yun pong sinabi sa Ephesians, simula po chapter 3 hanggang chapter 6, lahat po yun ay bunga ng pagliligtas ng Panginoon. Yun po ay hindi gawin upang sa kaligtasan, but yun ay ginagawa ng mga ligtas na. So, anong sabi sa Ephesians 5? Ano sabi doon? Kaya't maging maingat sa ating paglakad. Okay? And then yung last part, huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So yun po ang buhay ng isang niligtas, no? Gaya ng sinabi po ng Panginoong Hesus, my food is to do the will of the Father. And so, as to us, kasi yun yung daan na ating lalakaran. Nalalakaran na lang natin. Kasi tinapos na po ng Panginoong Hesus. No? So, susunod na lang tayo. Not for us to be better than the other people. Hindi. Gaya nga sabi ni Paul Washer sa preaching niya, yung ginagawa po natin na pagsunod sa Panginoon ay hindi po para maging mas magaling ako kay Gab, mas magaling ako kay John MacArthur. Hindi. No? Hindi yun. But we only have one common denominator, and that is Christ. Ginagawa natin yun dahil sa Kanya. Dahil sa ginawa Niya. Dahil sa pagliligtas Niya. All of those are fruits. Okay? So sana po sa pag-memorize nyo po Huwag po kayong magtumuon doon sa pag-memorize, but sa kung ano yung sinasabi ng verses na yun. Okay, so magandang hapon. So magpapatuloy po tayo. Di ba, nung una sabi ko po Matthew 4:1 to 11. Kaya lang nakita ko po yung kahalagahan na tingnan natin yung tatlong account na nagsulat patungkal po doon sa ano ba sa Tagalog yan? Temptation. Mas Tagalog yan? Pagtutukso, no? Tukso sa Panginoong Hesus. So, ngayon babasahin muna natin yung Matthew 4:1 to 11, and then babasahin natin yung Mark 1:12-13, and then babasahin din natin yung Luke chapter 4:1 to hanggang saan yun? 13 or 12? 13. Pagkatapos noon, titingnan natin, we will discuss. Okay? So, una, basahin natin yung Matthew chapter 4.
1 to 11. So, medyo magtatagal tayo sa basa-basa. Pero sige lang, yun ang kailangan natin gawin. Sige, so would like to request, sige si Jamie, pakibasa yung 1 to 11. Then please take note po sa mga wordings niya. Sige. Matthew 4, verse 1 to 11. Pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Siya ay 40 araw at 40 gabing nag-ayuno. Pagkatapos ay naggutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay." Ngunit siya'y sumagot, nasusulat, "Hindi sa tinapay lamang na mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Pagkatapos ay dinala siya ng dyablo sa banal na lungsod at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y mag-uutos sa kanya mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka masaktan ang iyong paa sa isang bato." Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, "Huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos." Muli, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan ng mga ito. At sinabi niya sa kanya, "Ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin." Sumagot sa kanya si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran." Pagkatapos nito ay iniwan siya ng dyablo at dumating ang mga anghel at pinaglingkuran siya. Okay. So next po, Mark. Punta tayo kay Mark. Chapter 1. Verse 12 to 13. Dalawa lang. Sige, Jamie, ikaw na lang ulit. Mark chapter 1, verse 12 to 13. At agad siyang dinala ng Espiritu sa ilang. Siya'y nasa ilang ng 40 araw at tinukso siya ni Satanas. Kasama siya ng mababangis na hayop at pinaglingkuran siya ng mga anghel. Okay. Last po, no? Punta tayo sa Luke. Chapter 4. So kay Mark po, 2 verses lang, no? Bilis. Okay, kay Luke po, chapter 4, 1 to 13 ata. Yes, 1 to 13. Okay, Jamie. Luke 4, 1 to 13. Si Jesus na puno ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at dinala ng Espiritu sa ilang, na doon ay tinukso siya ng dyablo sa loob ng 40 araw. Hindi siya kumain ng anuman sa mga araw na iyon, at nang makalipas ang mga araw na iyon ay naggutom siya. Sinabi sa kanya ng dyablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay." At sumagot sa kanya si Jesus, nasusulat, "Ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang." Pagkatapos ay dinala siya ng dyablo sa isang mataas na lugar at ipinakita sa kanya sa isang saglit ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan. At sinabi sa kanya ng dyablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihang ito at ang kalawalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin, at ibibigay ko kung kanino ko ibig. Kaya't kung sasamba ka sa akin, ang lahat ng ito ay magiging iyo." At sumagot si Jesus sa kanya, nasusulat, "Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran." Pagkatapos ay kanyang dinala siya sa Jerusalem at inilagay siya sa tuktok ng templo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka mula rito, sapagkat nasusulat, ipagbibilin ka niya sa mga anghel
na ikaw ay ingatan at aalalayan kanila ng kanilang mga kamay, baka masaktan mo ang iyong paa sa isang bato. At sumagot si Jesus sa kanya, sinasabi, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Nang matapos ng dyablo ang lahat ng panunukso, lumayo siya sa kanya hanggang sa isa pang pagkakataon. Ayun po. So, yun yung tatlong account, no? Meron ba kay John? I think wala, no? Iba ata yung kay John. So, yun yung ating mga titingnan. So, maybe 2, 3, or 4 days. Tingnan po natin kung ilang araw. So, bago yan, tayo po ay manalangin muna. Let us pray. O Panginoon namin, na siyang lumikha ng lahat at soberanya sa lahat. Salamat Panginoon dahil ipinakita mo noon pa man na ikaw po ang may gawa ng lahat sa kabila po ng mga masasamang plano ng tao ay nanatili po ang iyong kalooban. At maraming salamat dahil sa gitna ng lahat ng mga salinlahi ay nakita namin ang iyong katapatan. Tunay nga o Diyos na ikaw ay dapat lamang na sambahin at purihin at lahat ng iyon ay para sa ikapupuri ng iyong kaluwalhatian. At salamat Panginoon, given sa oras na ito na kami po ay makakapag-aral ng iyong salita bilang iisa dahil kami ay isa sa iyong katawan, sa iglesia. Salamat Panginoon na ikaw magtuturo sa amin. Wala pong karunungan na nagmumula sa mundo, na nagmumula sa tao. Ang siyang aming pakikinggan, tanging ang karunungan nagmumula lamang sa iyo sa pamagitan ng Espiritu dahil ang nakakaunawa lamang ng mga espiritual na bagay ay ang Espiritu. At maraming salamat dahil pinagkaloob mo ito sa amin at ngayon kami ay may bagong pag-iisip na at patuloy na binabago mo sa pamagitan ng iyong salita. Naway lahat kami ay maging mapagkumbaba sa iyong salita at ito'y aming susundin dahil sabi mo nga sa iyong salita, ang iyong kautusan, ang iyong patotoo, ang iyong salita ay iniibig ng lahat ng mga matutuwid. Salamat o Diyos dahil ito ay napakaganda at tiyak na makakatulong sa paglago bawat isa sa iglesia na ikaw nagtaguyod. Purihin ka o Diyos, ikaw lamang at wala nang iba. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. So, siguro yung pinaka-classic na tanong na pwede nating matanong is ano yung mga pagkakaiba natin pong nabanggit. Pero I think very malinaw naman no, kung sino talaga yung medyo different sa kanila. Siguro yun muna yung unahin natin. So punta tayo kay Mark. Punta po kayo kay Mark chapter 1 verse 12, no? 12 to 13, 2 verses lang po yung kay Mark. And siguro ito yung magiging introduction natin dito sa patungkol po dito sa panunukso, no? Sa Panginoong Jesus. So if you are already in Mark chapter 1, tingnan nyo po yung nangyari dyan sa 9, 10, 11 at yun po ang ating pinag-aralan last week. So yun po ay patungkol sa pagbabautismo po sa Panginoong Jesus. And quickly, in verse 11, sabi po dyan, verse 10. Sabi po dyan sa verse 10, pagka-ahon niya sa tubig, nakita niyang biglang nabuksan ng kalangitan at ang Espiritu na bumababa sa kanya na tulad sa isang kalapati. So, dito po natin nakita yung anointing, no, ng Panginoon, ng Diyos Ama, sa Diyos Anak, sa pamagitan ng Espiritu Santo. And so, pagkatapos po niyan, kung titingnan niyo po sa verse 12, at agad siyang dinala ng Espiritu sa ilang. Now, kung tatandaan niyo po no, kay Mark, ang kanyang pagsusulat is may mga detalye po siya na hindi na sinali. Dahil nga,
ang purpose is hindi po magbigay ng chronological or yung pagkasunod-sunod talaga na pagkasulat patungkol po sa mga nangyari sa buhay at ministeryo ng Panginoong Hesus. Bagkos ito ay ang purpose po ni Mark is para ipakita sa kabila ng pag-uusig, no, sa mga mananampalataya, lalo na sa mga mananampalataya na nasa Roma, so mga hintil in general, pakita sa kanila na si Jesus talaga ang Messiah, na siyang tagapagligtas. Kaya't binigyan niya sinulat niya to yung account. Kaya dito, very short, no, about po sa pagtutukso, 2 verses lang. And so sinabi niya, at agad siyang dinala ng Espiritu sa ilang. So sana mawala na po sa pag-iisip natin yung literal na dinala, na kumbaga parang, kasi dati kapag binabasa ko to, na-imagine ko nag-teleport siya. Teleport ba? Tsaka yung nandun na siya sa ilang. Although nandun na sila sa ilang na part, 'di ba? Kasi nagbabautismo sila si John the Baptist, no, sa Ilog Jordan. Pero hindi yung ibig sabihin na parang automatic or nagkaroon ng teleportation. Hindi po. Ang ibig sabihin niyan is that ginabayan ng Espiritu Santo ang Panginoong Hesus, no, na pumunta po sa ilang. And very interestingly, kasi yun nga, nangyari ito pagkatapos po na yun nga, dumapo na sa kanya sumakanya na yung Espiritu ng Diyos. So ngayon, makita natin, siya po ay ginagabayan ng Espiritu Santo. And then, so pumunta siya sa ilang. So kung hindi po natin nabasa yung Matthew tsaka Luke, so syempre, magtatanong tayo, bakit dinala siya sa ilang? So, punta tayo sa verse 13. Sabi siya sa verse 13, siya ay nasa ilang ng 40 araw at tinukso siya ni Satanas. Kasama siya ng mababangis na hayop at pinaglingkuran siya ng mga anghel. Now, dito, magbibigay sa atin yung verse 13 ng parang information, ano yung ginawa, ano yung nangyari sa ilang. And then, sabi dyan, siya ay nasa ilang, yung binigay po na information is kung gaano katagal, 40 days, 40 araw. In which, sige, mamaya na lang. Basta sabi dyan, 40 araw po. Tapos, tinukso siya ni Satanas. So, parang sa pagkakasulat po ni Mark, parang storytelling lang, okay? Pumunta siya sa ilang, 40 days, tapos tinukso siya ni Satanas. So, di ba, makita niyo yung tono? Parang nagkikwento lang ng nangyari. Pero kung mapapansin niyo po kay Matthew, even kay Luke, no? Okay, kay Matthew pala, mas clear yung kay Matthew. Kung titingnan nyo kay Matthew, so i-ano nyo po yung mga Bible nyo, i-clip nyo yung tatlo, no? Para madali kayo makapag-navigate. Kung mapapansin nyo po kay Matthew chapter 4, verse 1, ang pagkakasabi niya dyan, kumbaga very clear yung binigay yung purpose. Diba? Matthew 4:1, pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ila upang tuksohin ng dyablo. So sa pagkakasulat ni Matthew, pinapakita dito yung purpose. Bakit siya dinala sa ilang? Upang tuksuhin ng dyablo. Pero kay Mark, ang sabi dyan, dinala siya sa ilang at tinukso siya ni Satanas. So again, parang nag-i-storytelling lang. And even, kung mapapansin nyo po kay Mark, hindi po sinabi ano yung mga pagtutukso, okay? Ano yung pagtutukso? Ano yung resulta ng pagtutukso? Hindi po sinabi. But sinabi lang, okay, tinukso siya ni Satanas. And so, pagkatapos diyan, may information si Mark na wala kay Matthew at saka kay Luke na binigay dito. Ano 'yon? Kasama siya ng mababangis na hayop. You see? Now,
Mark kilala po si Mark na hindi nagbibigay ng information. Pero interestingly, sa kanilang tatlo, siya pa yung nagbigay ng ganitong information. Pansin niyo po 'yon? 'Di ba? Pansin niyo 'yon? And so, gusto ko lang po itanong, baka meron pong nakapag-aral sa inyo or baka meron pong parang nahiwagahan tapos nag-search siya, hinanap niya yung preaching ni John MacArthur, R.C. Sproul, or kung sino po no, patungkol dito. Nagbasa siya ng komentaryo ni Matthew Henry or ni John Calvin, no? Yung mga ganun na tinitingnan natin. Bakit po kaya sinali po ni Mark dito yung mababangis na hayop? Ano po yung parang pinapakita po nito? And so, why Mark, nakilala sa kuripot sa detalye, ay naglantad o nagbigay ng ganitong information? Very simple lang naman, pero gusto ko lang din marinig po yung parang mga, parang, yun nga, sa pag-aaral niyo po na patungkol dito. And then, I think si Mark and si Matthew, nabanggit nila yung huli, pinaglingkuran siya ng mga anghel. Nandyan na kay Matthew din po yan. Wala po yan kay Luke. Okay? So you see, and maganda rin po i-discuss natin yung sinabi dito na pinaglingkuran siya ng mga anghel. Okay? So, ayun, maganda nandiyan si Kuya. Baka meron kang, tol, mga nasagap na. Sige. Sa akin naman, no? Actually, pag binabasa ko tong temptation ni Jesus Christ, parang ang nare-recall ko talaga is yung account ni Matthew lang. So, very good talaga na nag-grow tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, na nandun na yung gusto talaga nating kumbaga suyurin, no? Kumbaga lahat ng pwede nating ma-scrape out of yung kumbaga maano natin talaga yung nugget, no? Yung alam niyo yung nugget, yung makuha natin kung ano yung gist or ano yung sinasabi talaga ng bawat sumulat. No? So, yun, kumbaga to sa atin, kumbaga tawag to sa atin na mas pag-igihin pa yung pag-aaral natin sa salita, no, na yung kumbaga, kung ako kasi binabasa ko ngayon si John Calvin, actually hindi si John Calvin, yung tungkol lang kay John Calvin, kung paano naging one of kumbaga priority talaga ni John Calvin, unawain yung nag-iisang ibig sabihin, no? Pag sinabi pong nag-iisa, yun talaga yung gusto niyang i-strive, gusto niyang ipasok yung sarili niya sa sapatos ng bawat isang sumulat nito at alamin kung ano talaga yung gusto niyang sabihin. At sabi nga, kagaya ng mga parable ni Jesus Christ, may iisa lang na ibig sabihin to. So ayun, tapos wala pa akong nabasa ng mga commentary. I believe nabasa ko yung mga commentaries regarding this one. Hindi lang talaga siya yung talagang alam niyo yun, yung hindi ko pa lang talaga siya na kumbaga naging malawak yung aking pag-aaral dito. Pero ayun, kaya nga maganda talaga, no, na nagtutulungan tayo na malaman yun. So, yung masishare ko, ngayon ko lang talaga nabasa na si Mark, yun lang ang sinabi regarding sa temptation. Wala siyang sinabi, sabi nga ni Ryle, wala siyang masyadong sinabi tungkol dun sa kung ano yung mga temptations na binigay. Basta sinabi, he was tempted. Pagkatapos nun, may detalye siya sinabi na, yun nga, nasa ilang siya, at kasama ng mga mababangis na hayop. Kasi nga, what will you expect from ilang, no? Wilderness, wild. So parang para sa akin, mas pinakita lang dito ni Mark
Yes, it is spiritual warfare. But in any spiritual warfare, the physicality o yung the humanness, yung pagiging tao talaga, the danger, no, that each Christian, ito sinasabi ko na sa inyo, kumbaga the purpose of the gospel is to teach each Christian, no, about the life they have to na kanilang matatamasa, na kanilang lalakaran. No? So for me, that's the one purpose of the gospel. May it be Matthew, Mark, Luke, the synoptic gospel, tapos si John. No? Yun talaga yung main point nito eh. Ano yung dadaanan ng isang Kristiyano? Okay. So, kasi dun sa sinabi ni Mark, you will be exposed to also physical danger. So, it's part of the kasi we are no better than our master. Dinaanan ni Kristo, siyang dadaanan natin. Maybe, no? Kasi hindi naman talaga natin absolutely know that it is the truth. But we believe that because of the Holy Spirit, dahil sa Espiritu Santo, nauunawaan natin at nalalaman natin yung nag-iisang katotohanan na sinasabi ng mga gospel writer. So for me, yung sinabi ni Mark na yun, yun, kasama niya yung mga mababangis, wala tayong, para sa akin walang ibang logical na description, logical o yung logical na ibig sabihin or gustong sabihin si Mark, kundi yung physical danger. Physical, we are human as we are. And Jesus Christ being a human in human form, talagang siya ay tunay na tao. He is talagang talaga siya, kumaga susceptible to physical harm. So, what does a wild beast possess? If anything, no, it can devour you, no? Kaya nga, 'di ba, as metaphor, yung metaphor na sinabi metaphor o sabihin yung parang paghahalin tulad na sinabi ni sino ba yun? Peter ba yun? 1 Peter 5:18 ba yun? Magbantay kayo, mag-ingat kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng sa isang mabangis na leon. Part of the wild beasts are syempre lion siguro kung meron man no? Na ito ay lalapa sa inyo. Yes, there is yung spiritual. Inaano natin yung spiritual doon. Pero the simplicity of the Gospel of Mark tells us that it involves physical susceptibility ng isang tao. So, wag kayong sabi, kahit na mamatay kayo sa physical, alam natin na si Kristo ay iningatan ng mga anghel. Si Kristo. So, hindi natin sinasabi na ganun kumbaga, hindi ko sinasabi na umasa kayo, hindi ako mahuhulog dito kasi just like Christ, yung angels ay naandyan. So, ang sinasabi lang nito is we are susceptible as human to physical harm. For me, yun lang hindi ko nabasa si John Calvin, Matthew Henry regarding this one. Yun. Yun lang muna. Sige, may dagdag daw si Siren.
Hindi. May nabasa lang ako ngayon. Hindi. Ano daw? Ano yung tanong mo yung sa 13? Diba? Ano daw yung sa ancient Greek grammar daw? Yung emphasis daw sa word na with. Kasi yung English daw ayun sa English kasi was with the wild beasts. And yung emphasis daw is yung sa word na with. In other words, ano daw, Jesus was at peace with the wild beasts. Yun lang nabasa ko. Okay. So, actually, yung nabasa ni Siren at yung sinabi po ni Kuya, na naisip at nabasa ko din po yun. Alright, so, meron pong ibang angle na sinasabi nila, itong binanggit dito ni Mark na kasama siya ng mababangis na hayop is yun nga po, pagpapakita po ng physical danger na hindi lang, yung pagpunta po ng Panginoong Hesus sa ilang is hindi lang po yung spiritual warfare, but included or kasama na po doon yung physical na danger na kanya pong pinagdaanan po during this time. Now, meron din po nag-comment, ayun nga, yung sinabi po ni Siren, na yung pinapakita naman dito is that yun nga, yung sinabi ni Siren na ang Panginoong Hesus po ay hindi ginalaw or hindi po sinaktan ng Panginoong Hesus gaya po ng mga nabasa po natin sa Old Testament, gaya nung kay Daniel na nangyari. Sino pa ba yung mga matatanda natin na parang may mga hayop pero hindi sila ginalaw? So, yun po din yung sabi ng iba. Okay? So, kaya, yun, it has something to do with yung pagkasulat, no? Pero, ayun, sa akin naman, I would agree with kasi ang comment nung sinabi na at peace ang Panginoong Hesus doon sa kahit na mababangis na hayop, ang sinabi kasi doon, kasi nga ang Panginoong Hesus daw ay yun nga yung second Adam na in which pinaparallel nila sa first Adam nung panahon na hindi pa po na fall, hindi pa nahulog, hindi pa na fall, hindi pa nagkasala. Okay, yung mga hayop doon is kumbaga kahit leon, 'di ba, friendly, parang ganun yung image na pinapakita. Well, it could be true, pero sa akin I would incline sa danger na pinapakita na ang Panginoong Hesus ay hindi lang spiritual, nasa spiritual, sabihin natin danger for the sake of magandang pakinggan. Spiritual warfare danger, but also sa physical danger. In which, totoo po yun na nakita natin. Di ba, nasaktan nga siya nasugatan nga siya. Kumbaga, in his physicality, he is really like us. So, yun po yung dahilan bakit mas mag-a-agree ako doon sa unang nasabi, yung sinare po ni Kuya. Kumbaga, pinapakita sa atin dito na we will always, at tayo rin po, ay hindi lang po tayo, yes, ang lagi nating sinasabi, tayo po ay nasa isang digmaan, spiritual warfare, but it also includes the physicality. No? Meron po talagang, kaya nga merong inuusig, may mga pinapatay, may pinupugutan ng ulo, may kinukulong, may sinusunog ng buhay, may binabalatan. So, you see, it's really, really true. And so, yun, kung ano man sa dalawa, sabi nga ni John MacArthur, ni R.C. Sproul, tanungin natin si Lord pag nandun na tayo. Okay. Everything will be revealed, no? Yung glory, yung kaluwalhatian ng Panginoon, makikita natin yan, maunawaan natin yan. Kaya lang, the amazing thing is that it is never ending. Walang katapusang pagkamangha. Alam niyo yon, yung kung kayo may nakikita kayong pogi or maganda, namamangha kayo pero lilipas din yan. Pero sa Panginoon, yung kaluwalhatian ng Panginoon sa kanyang presensya,
it's never ending. Natatanda ko pa nga, si Paul Washata nagsabi noon, it will never be boring, no, sa kalangitan, kasi every moment you will see the beauty and the glory of the living God na magbibigay sa inyo ng sobra-sobrang kaligayahan. Kaya nga, di ba, while we are still here, we live for the glory of God. And it is our joy to live for the glory of our Lord. Kasi sa pagdating ng panahon, yun ang ating mararanasan at yun ang ating makita. Di ba? Napaka-exciting. Di ba? Kaya nga din sabi nila Pablo, di ba? Yun nga, they are so much willing para mamatay. Hindi para maging great men sila, hindi para tawaging great men dahil may iisa lang na dakila at yun ang Panginoong Jesus. But sila ay namuhay ng ganoon dahil yun nga, yung pag-asa, yung pangako na ipinangako din sa kanila, and to see the glory, no? So, you see, no? And so, anyway, so yun po yung dalawa. Bahala na kayo, A or B. But anyway, yung panghuli dito, no, yung sinabi na at pinaglingkuran siya ng mga anghel. Kanina, inaaral ko talaga kung binabasa ko kung itong sinabi na pinaglingkuran siya ng anghel is pagkatapos or during the 40 days. Okay? Pinaglilingkuran siya ng mga anghel. Pero ayun nga, sa pagbabasa ko, mas na is yung pagkatapos talaga. Pagkatapos ng 40 days and 40 nights na hindi lang fasting but also the temptation, ang pinaglingkuran siya ng mga anghel. Now, pag-usapan natin kaunti itong pinaglingkuran siya ng mga anghel. So, gusto ko lang itanong kayo para magkaroon tayo ng discussion. Ano yung maiisip nyo na parang, ano yung mapipicture out nyo sa nabasa natin na pinaglingkuran siya ng mga anghel? I mean, in what way? I mean, paano? Di ba? Natatanong niyo po ba yun? Ako kasi nung nabasa ko yun, tinatanong ko talaga, anong pinaglingkuran? No? So kayo po, baka may nabasa kayo or magaling kayo sa imagination. Pero hindi, no? Dapat kasi sinasagot natin ito sa salita ng Panginoon, hindi po sa sarili natin. So mali po yung nasabi ko kanina, sorry po. So ayon po sa salita ng Panginoon, anong ibig sabihin ng isang ang anghel ay pinaglilingkuran? So, iyon, dito kasi pinaglingkuran nila ang Panginoong Jesus. Pero if you will read, kung babasahin niyo po the whole Bible, you will see na maraming beses makikita natin yung paglilingkod ng anghel sa mga lingkod ng Panginoon, sa mga mananampalataya. You will see that. So, pero again, yes, ano po kayang maisip niyo dito na pinaglingkuran siya ng mga anghel? Ano pong na-imagine nyo? Parang may magic na parang bigla na lang may sumulpot na bread and Sprite. Or bigla na lang may dumating na bagong damit sa kanya. O suot mo na to kasi 40 days, 40 nights ka fasting, no? Pero in the Bible po, ano po yung mga naalala nyo na mga tagpo na ang mga anghel ay pinaglilingkuran ng mga tao or tinutulungan, in other words, ang mga tao? Sige, habang nag-ano po kayo, no? Ako, ang natatandaan ko is, ito, base lang sa mga inaral natin, ang natatandaan ko si Joseph. Nung i-break niya na si Mary, the angel ministered, no? Sa paanong paraan, sinabihan niya. Yun naman is pagbiministeryo sa pagsunod sa kung ano po ang utos ng Panginoon sa kanila, no? Just to give you a hint, no?
So yun, di ba? May, although kaya na ba yun? Si Joseph po pala sa panaginip. Sorry. Si Zacharias. No? Tatay ni John the Baptist. Tapos kay Mary din. Nagpakita sa kanya yung anghel. Tapos medyo fast forward tayo kay Peter. Nung nakulong na po sa Acts po to. Si Peter. Si Peter lang ba yun, tol? Or kasama sila John? Yung nakulong sila. Tapos, nagpe-pray yung congregation. Ito, highlight ko lang din yung prayer again. Ito po nangyari, nakulong po si Peter tsaka si John ata dahil nga po sa paghahayag nila ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. And so, nagpray po ang mga kapatid or yung church. Nagpray po sila. No? Ay, mga kapatid, nagpray po yung church. Okay? Nag-church yung pray. Nagpray yung church. Tapos, ano nangyari? Ano yung prayer nila? So yun, para pakawalan, para makaalis na sa bilangguan si Peter. And so ano pong nangyari? Nagkaroon ng lindol, and then nabuksan ang bilangguan, and sinong may gawa nun? Ang anghel. Okay? So that's one example kung paano po nagmi-minister or naglilingkod ang mga anghel. And kung pupunta po kayo, if I remember it correctly, Hebrews, I forgot. Basta sa Hebrews, makikita nyo po na isa po sa mga gawain or isa po talaga sa purpose ng mga anghel is hindi lang po maglingkod sa Panginoon, but para din po paglingkuran tayo ng mga mananampalataya. Ang ibig ko pong sabihin na paglingkuran tayo is tinutulungan tayo. Okay? So, yun nga po, may mga example po tayo nakita sa Acts. Even kay Paul, nangyari din po yan. So, you see, gusto ko pong i-share sa inyo, base lang din po sa napag-aralan ko. Hanggang ngayon po, ang servants ng Panginoon, particularly ang mga angels, they are also helping, ministering to us. Okay? Hindi natin siya nakikita, pero somehow, hindi ko po sasabing tama yung guardian angel, okay? Yung bawat isa may guardian angel. Pero, yun po ay nakuha lamang din dito sa na verse. Sa Hebrews po yun, mababasa yun sa Hebrews. So, doon pinakita na galing, no? Kasi God gave us the Holy Spirit, okay, to help us, para palakasin tayo na gawin ang kalooban niya. And not only that, but also, yung mga anghel po ng Panginoon is nandyan upang tulungan at paglingkuran din po ang Panginoon sa pamamagitan ng pagtulong at paglingkod din sa atin. So, you see, ibig sabihin, makita nyo doon, and even here, no, nakita nyo po sa pagkakataon na ito, na Jesus Christ, pagkatapos po ng temptation, pinaglingkuran siya ng mga anghel, and napakaganda na mabasa nyo yung kay Luke, ata. Sabi po ni Luke after sa Luke chapter 4 verse 14. Tingnan niyo yung sinabi diyan sa Luke 4:14. Bumalik si Jesus. Medyo nag-jump lang ako para magkaroon tayo ng bumalik si Jesus sa Galilea na nasa kapangyarihan ng Espiritu at kumalat ang balita tungkol sa kanya. Now, ang gusto ko pong highlight dito is that nasa kanya ang kapangyarihan. Kumbaga napuspos po siya ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Now, imagine nyo po, baptism, dumapo ang Espiritu Santo, and then 40 days nag-fast po ang Panginoong Jesus. So maybe tomorrow pag-uusapan natin yung fasting. Okay? Pero again, you will see yung process po, no? Yung process ba, makikita nyo dito. Ang Holy Spirit dumapo, nag-fast ang Panginoong Jesus, and then after that, may temptation din na nangyari, and then pagkatapos niya, napuspos siya ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi lang po sinabi na napuspos siya ng Espiritu, but yung salita po na kapangyarihan.
And so, alam niyo po nangyari pagkatapos niyan, Jesus Christ started the ministry. You see? So, you see the power na kailangan upang gawin ang kalooban ng Panginoon. Yes, by the power of the Holy Spirit. And pinakita din po doon yung fasting. And then pinakita din dito yung pag-minister ng mga angels. So, ano po yung gusto ko pong i-share sa inyo? Again and again, yung kakayanan po natin na gawin po ang kalooban ng Panginoon, isa pa magitan lamang po ng kapangyarihan niya, and that is by the Holy Spirit. And also, hindi pala natin na but not only that, nandun yung mga anghel, mga servants ni Lord, to help us gawin ang kalooban ng Panginoon. For what purpose? Para po maisagawa ang kalooban ng Panginoon. So, sino pong kumikilos sa atin upang sundin at gawin ang mga bagay na itinalaga at itinakdanan ng Panginoon? It is God. You see? So everything, if you're obeying the Lord, if you are seeking the Lord, kung ikaw man po ay, di ba, basta ginagawa mo yung mga bagay na iniutos ng Panginoon, it comes from the Lord. You see? The beauty and the sovereignty and the grace of God. Okay? So, yun lang po. Hindi ko pa po masyado ma-expand yung sa angels kasi hindi pa po ako masyado nakapag-aral about sa angels. Pero yun ang nabasa ko so far. The angels are also at work. No? Kung ano po yung nababasa natin sa Bible na ito yung anghel, binuksan yung ganito. Di ba? Na-guess niya po? It's still happening in spiritual manner. Hindi ko alam kung anong word sabihin ko. Pero gusto ko lang po, sana na-amaze po kayo sa salita ng Panginoon. Na-amaze kayo kung paano po kumikilos ang Panginoon para sa kanyang pangalan. Ito po if tayo po ay niligtas, if tayo po ay nakakasunod sa Kanya, always remember, hindi po dahil meron something sa atin, but first and foremost, yun po ay ginagawa niya para sa Kanyang pangalan, para sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. That's the very purpose of all. Okay? So, kaya nga po, if ever tayo po ay namumuhay, at kaya nga sinabi, di ba ni Pablo, mamuhay kayo para sa kaluwalhatian ng Panginoon. It's all for the glory of the living God. And naalala ko yung sinabi ni Kuya, Catechism number 1, di ba? 2? 2 ba yun? 1 ata. 1, di ba? Ano yung chief end of man? Ibig sabihin, ano ba sa Tagalog yan? Pinaka-purpose or the highest end or the highest purpose of man, and that is to glorify God and to enjoy Him. You see? Alam niyo bakit magkasama yung dalawang yon? Kasi glorifying God is joy for every believer. You see? Glorifying God. Ibig sabihin nun, doing His will, obeying Him, surrendering everything to Him. That is glorifying God. But again, wag po kayo magkakamali. Hindi natin yung ginagawa sa sarili natin. But all those things ay bunga ng ginawa ng Panginoong Jesus. And so we enjoy Him. Okay? So, ako yun lang po maano ko dito sa pinaglingkuran siya ng mga anghel. Pero hindi po ano yung guardian angel Baka magano na kayo, guardian angel ko. Ano na po yun? Baka maging idolatry naman po yun. Be careful on that. Pwede siya maging idolatry kasi. And which is yun ang ginagawa ng kalaban. Di ba? So, magdidig deeper pa tayo sa temptations. Yun, maging maingat po kayo. Bago po tayo magtapos, no? Be careful, mga kapatid, dyan sa mga twisting, pagtitwist, no? Sasabihin ng demonyo sa'yo, di ba okay lang naman yan? Okay, so again, be careful on that. Be careful on that. So, ayun lang ang aking maiano. Tapos na tayo sa Mark. Yung about sa temptation, natapos na natin yung kay Mark. So sana mag-aral din kayo about dun sa mababangis kasi hindi pa natin kung saan talaga sa dalawa. Pero ako, I would agree sa sinabi ni Kuya. So
ayun po. So mag-ingat din tayo talaga sa physical, no? Na mga pangangatawan kasi nandyan talaga din kasama yan sa paglilingkod. Hindi naman yung spiritual lang yung naglilingkod kay Lord. Habang nandito po tayo, the physical body. So nandun yung pag-iingat din sa ating mga katawan. Huwag magpuyat, huwag kumain ng baboy, huwag kumain ng mga unhealthy foods. Di ba? Yan, kasama yan. Disiplina. Di ba? Gulay. Di ba? Gulay. Yan, ginataang gulay lang kainin nyo. So yun po mga kapatid, let us enjoy. No? Let us enjoy the grace of God na binigay niya sa atin. Let us obey Him always. Seek His name, seek His face. Study His word always. Pray. Okay, sana po na-improve na po yung prayer life natin. Okay? Sa bawat pagkakataon, pray. Okay? So ano pa ba? Yun lang naman, wala nang ibang reminder. So kayo po, baka may madagdag po. Yung mga tatay, nanay natin dyan. Tol, baka may final words of wisdom. Ano lang, yan. Maganda yung na-open sa atin ngayon, no? Yung regarding sa kung paano naglilingkod yung mga anghel. And so, yun nga, nabasa din natin sa Hebrews, yung sabi nga ni Rel na sila ay tagapaglingkod, no? At alam natin na Jesus Christ is far and beyond. Siya ang mataas talaga. He is greater than the angels, no? So, kung ikaw man na isang tao na naniniwala sa pagkilos ng Diyos at alam natin na lahat ng bagay ay nangyayari ayon sa kalooban ng Diyos, may it be na ito ay ginagamitan ng Panginoon ng mga intervention through the angels, but again, they are just ministering spirits, or sila ay mga tagapaglingkod. Ibig sabihin, yung kanilang pinaglilingkuran must have all the glory. Kaya nga I remember nung nasa elementary tayo, no, when I pray yung angel of God, okay, though hindi ko pa yun talaga na my guardian dear, kumbaga yes, they guard us, no? But ang tanong nyo, why? Bakit nila ginagard ang isang tao? Dati kasi mali yung worldview natin eh. Mali yung view natin, even yung Christian worldview. Huwag kayong maniniwala sa Christian worldview, no? Trust in the Holy Spirit that is within you, no? Na bumuhay sa inyo. Kasi even the Christian worldview is very susceptible. Pag ito ay nahaharap sa napakaraming twisting of the word. Kaya nga, di ba, 26 out of 27 New Testament na readings, no, or yung mga scriptures, patungkol talaga sa mga false prophets, false teachers. So talagang ngayon nakita natin at dahil salamat dito sa salita ng Panginoon, no, not only in the four gospels, even yung sa Hebrews nga maganda na basahin talaga natin. Kumbaga yung supremacy talaga, no? Supremo, no, ang Panginoon. Okay? And any other is secondary na lang, no? Kaya pag ang isang tao ay nababaling siya dun sa secondary, so sabi nga, kagaya nga ng sabi ni Ryan, that is idolatry already. Okay? Idolatry. And I believe kaya niya binabawalan tayo to do idolatry kasi it is also for our own good, no? Because kagaya nga ng sabi ng Panginoon, isa lamang talaga ang definition ng buhay na walang hanggan. Kundi makilala ka, no? Makilala natin ang Panginoon. Kaya huwag kayong maniniwala kay Vlad Savchuk, no? Na mas okay daw na kakaunti ang ating pagkakakilala sa Panginoon, pero ganun din daw
ganun ang yung pagsunod naman natin ay mataas, no? That is logical fallacy. Kasi paano mo masiserve ang isang hari kung hindi mo siya kilala? Okay? So, you see, maraming pwedeng mag-claim they are Christians, but truly, they are not. Why? Kasi they do not abide in Christ. They do not abide in the Word. Doon nga sa nabasa ko, all wrong interpretation of the Scripture is not Scripture. Pag mali ang iyong interpretation of the Scriptures, it is not Scripture. No. Kahit i-claim mo pa na biblical yan, if it is wrong. Pero sabi ko nga sa inyo, no one can perfectly exegete or maging exegesis, pinakamagaling na exegesis, wala po sa atin. Kung meron man, that is only the Holy Spirit. So, abide in Him. Yun yung ibig sabihin ng pag-abide sa Holy Spirit. So, yun lang. Mag-a-attend kasi ako ng Holy Spirit Conference. Sige, yun lang. Amen. Sige po. So, ayun, I think marami po tayong mga paalala sa hapong ito. So, yun, the very best way is to know Him. So, doon po kayo sa salita niya. Okay? Sa salita. Hindi po sa... Hindi po saan? Okay. Hindi sa Shopee. Okay. Dinagdag ko na yung Shopee. No? Okay. Anyway, yun lang. Salita po. Salita. So, reading po. I think, by the way, may nagsabi sa akin parang mas better pala yung individual reading daw. Kasi mas nakakapag-focus at nakakapag sila. So, sige lang po. Patuloy niyo yung individual reading. Pero sana, seryoso po kayo sa Bible reading na ginagawa ninyo po. Okay? Hindi po yung para lang. Malaking tulong po yung Bible reading. So, ayun ako, I myself can testify. Napakalaking tulong po. So, sige, tayo po ay manalangin. Let's pray. Panginoon namin, salamat po o Diyos. Tunay nga na ang lahat ng tulong ay nagmumula lamang sa iyo. Hindi lang tulong, Panginoon, but even ang lahat ng kakayanan at lahat ng paggawa sa aming pagsunod sa iyong kalooban, Panginoon, ay tunay na iyong mga gawa. Purihin ka, O Diyos, sa napakadakilang pagliligtas mo sa amin. At may mga tanong pa po kami, Lord, sa aming pag-aaral. Salamat dahil ikaw ang katotohanan, sa iyo ang karunungan, at sa iyo ang kaunawaan. At ito'y ihahayag mo sa lahat ng mga naghahanap sa iyo, kumakatok sa iyo, nagtatanong sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil kami mga kinupkop mo ng mga anak mo, O Diyos, at lahat ng mga hiwaga ay iyong inilahad sa amin sa pamagitan ng iyong tanging anak na si Jesus. At patuloy na ipinapaunawa ang iyong salita sa bawat isa. Lord, kami po ay naghihintay patuloy upang sa pagpapakita po ng kaluwalhatian ng aming Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Salamat, Panginoon. At sa aming paghihintay, kami mag-iingat sa aming paglakad na inuunawa kung ano po ang iyong kalooban. Salamat, ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Thank you. See you po bukas. God bless. Matthew tayo tsaka Luke. Bye. Darkest night.